Ay, magandang hapon no, mga boss. Oo, maaga tayo. Ay, marami nanood nung yung vlog ko kagabi. Oo, 4,000. O, Teresa, higit yung tungkol sa banta sa buhay ni Atty. Claire, talagang yun, hindi biro yun, mga boss. No? May babasahin ko yung mga comments nyo, magkukulab tayo, no? Dito lang tayo sa Former US Naval Base reopened by 2026. Maganda ho to, Para sa akin, Pakinggan natin. From quietly becomes indispensable again. 3 decades after the last U.S. warship sailed out, Subic Bay is no longer a footnote of Cold War history. It is back, this time not as a sprawling permanent base, but as a flexible, high-value node in a much sharper, more competitive Indo-Pacific chessboard. In an era defined by missile ranges, maritime choke points, and logistics speed, geography has returned with a vengeance, and Subic sits right where pressure converges. The revival of Subic Bay is not driven by nostalgia or symbolism. It is driven by math and maps. Facing the South China Sea, anchored on Luzon's western coast, and positioned astride sea lanes that carry a third of global trade, Subic offers something modern deterrence demands: proximity without permanence. As competition between the United States and China intensifies, the bay's deep harbor, industrial infrastructure, and access to northern and western Philippine approaches make it uniquely suited for distributed operations, rapid sustainment, and alliance interoperability. Meron na itong 54,000 views. No? Siguro napanood nyo na rin to. Pinadala ko sa akin ito ni Tia Deli. Babasahin ko yung mga comments dito, mga boss. Ito yung mga ibang comments dito. No? And the American government showed its gratitude with Trump slapping a 19% Philippine export to the United States, while over ASEAN neighbors of the Philippines, where there are no U.S. bases, are awarded zero export exemptions to the U.S. I think the Philippines should think very hard on what the American concept of friendship is. This only showed the kind of leadership the current Philippine presidency has. Ever ready to kiss the white ass for a few dollars more. Mukhang ito isa. Mukhang matigas. Ito. I hope this is true. China's bullying days will end soon. I hope they open Sangli Point as well. Ito may isa. That was the stance of Erap. The presence of the U.S. naval base becomes a threat to the country. What happened when U.S. left? 20 to 30,000 people lost their job. 40,000 to 50,000 civilian job lost in the immediate area. Erap was then removed from office. China became threat, bullied, and neighboring countries. I think it's about time that we put them back. Ito isa. Nothing is wrong with what you call colonial mentality. We Filipinos as more Americans than Spanish or any other nationality. We have to accept that. Mesa. This too good to be true. I hope this not a fake news. Mesa. Philippines is in turmoil right now with the massive corruption by the government, illegal drugs affecting poor people and elites alike, and negative 37% approval rating of the president. ASAP, sabi ng isa. We as Americans need to claim back the U.S. Navy housing in Subic, USAFB Camp John Hay, Baguio. I'll live there myself when
I was very young. My whole family, and among others, paid for the taxes and mostly spent the expenses. Oh, haba to, may ito. Welcome US, no to Chekwas. Mensa. And so, tuta naman tayo. By all means, let's profit from this situation. Let's profit from this situation. Duterte was pro-China, but Marcos is pro-US. Oh, ano mas maganda? Pro-US o pro-China? Oh. Ayaw mo mag-pro-US eh. Puta na, binababoy naman tayo ng China, di ba? Tumesa. Expulsion by US bases were always pulled by communists. I hope people learn the lesson. Never ever vote for a leader who bows to China, and the CCP can never be trusted. O, di ba? Ito na sa akin, mga friend. No? Kung ganito ang nangyayari, no? Tayo binababoy ng China, di ba? May Amerika naman, handa naman tayo suportahan. Oo, hindi lang mangyayari na kumbaga sa ganito. May kaibigan tayo, handa tayo tulungan sa ating away, di ba? Pero hindi naman po pwede mangyari na yung kaibigan natin ang unang makipag-away. Di ba? Ewan ko kung mali ako. No? Pero kung ako kung tatanungin mo, sige. Bibigyan ko ng babalik. Total, matagal naman nandiyan Subic mga Amerikano. At maraming nakinabang na Pilipino. Maraming naging United States Navy na mga Pilipino dahil nung nandiyan dyan ang base ng Olongapo. Isa nga ho ako sa nag-entrance exam dyan. Hindi naman pala ganun kadali. Oo. Madali yung exam, pero may quota eh. Hindi na pwedeng lahat na nakapasa ng exam magiging United States Navy. Hindi. Sabi nung tito ko na US Navy. Kung gano'n, di naging Philippine Navy na yun. Sabi niya, may quota yan, ading, sabi niya. Kunyari, marami kaming nag-apply nun eh. Oo. Swerte ka nga pag napadalang ka ng call card ng US Navy para pupunta ka sa Olongapo para ka mag-exam. Oo. Ang naano lang kinuha lang sa amin ni 4. Okay. Sabihin mo pare-pare sa score ng mga nakapasa. Igaganon pala yung parang pipili lang yung kung ilan yung nakakursa. Tapos yun, interview na dun. Tapos ganyan-ganyan, marami. Oo, tapos meron pang yung training mo sa yung iba nga bumabagsak pa sa training eh. Yung iba nakapasa ka na sa exam. Pagdating sa ang mahirap yung yung interview, yun mahirap eh. Oo. Kaysa doon sa exam, kung makakarating ka ng interview. Kasi nung nag-exam mo ako diyan, nandito yung dalawang tito ko na US Navy. Kaya hindi ako nagkagastos na masyado sa Olongapo. Kasi doon ako tumira sa kanila. Oo. Nandito yung kanilang barko. Ang saya nga ho nun dyan. Daming beer house. Talagang grabe. At yun nga, maraming mga naging GI baby. Yung mga siyempre, naging girlfriend. Yun yung mga dancer sa Olongapo. Yung mga kano, hindi ba? Yung iba naman, isa na nga si Angelica Panganiban. Narinig niyo ba yung kwento ni Angelica Panganiban? Yung tatay niya, Navy. Yung nanay niya naman, tagalinis daw ng mga housing ng mga Navy. Doon niya nakakita ganun. Tapos iniwan din. Pero long run, nakita niya rin yung tatay niya nung malaki na siya. Ganun. Marami yung ganyang kwento. Hindi lang kay Angelica Panganiban. Yung artista. Tsaka maganda sa Amerika. Nung natapos yung kontrata, hindi nga sila pinabalik ng dahil nga si Erap magagaling yung mga sinatong na hindi na pumayag na kaya na natin tumayo sarili natin pa. Kaya sinabing
lumayas na ng matiwasay ang mga Amerikano rito. Iniwan na nga yung Subic, Sangley Point, kung ano, umalis na sila. Etong putang ng China na ito, wala nga silang permiso. Inagaw na ng inagaw yung ano, maski na nanalo na tayo sa UNCLOS. Yung gusto nila mangyari, di ba? Pero kung nandiyan ho yung nandiyan ho yung base militar ng Amerika sa Olongapo, hindi ho magagawa ng China yan. Hindi ho nila yan magagawa. O siguradong hindi nila yan magagawa. Ba't nagawa ba nila nung panahon na nandito yung Subic? Wala naman silang nagawang ganyan. Kaya yan nga, mas maganda talaga yung mga binasa kong comments. Tignan natin kung pwede na naman yung mga kawalang yan nila. Mas maganda nga Section C. Kesa na gawin mo lang tayong si Pamatong. Natandaan nyo si Pamatong, Attorney Pamatong. Takbo ng takbo yun sa pagkapangulo. Puro talo. Bakit? Ang gusto niya mangyari, pag siya naging pangulo, gagawin niya tayong province ng Amerika. Susuko na yun, parang gagawin, parang Guam. Mga ganun. Sa Amerika, tayo, Philippines, Republic of the Philippines, province of China. Yun ang gusto mangyari ni Pamatong. Province of United States. Hindi China. Si Duterte naman ang gusto ng gago. Republic of the Philippines, province of China. Mas maganda Amerika na, di ba? Pero talagang grabe nangyari sa atin nung panahon ni Digong. Pinuno tayo ng Pogo, lahat ng, ay nako. Pero hanggang ngayon, meron pa rin sumisigaw ng Duterte, no? Eto, si Sayad. Mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Patuloy namin na ipapakita sa inyo na ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay mahalaga sa amin ang pagkakaroon ng plano, mahusay na implementasyon ng proyekto, paglaban sa korupsyon at tapang at malasakit para magkaroon ng kapayapaan. Tapang na ano ba tapang? Tapang ng hiya. Tuloy mo, Sayad. At kaunlaran sa ating bayan. Patuloy po tayo maging matatag sa mga hamon ng krisis at patuloy na maging mapagmahal sa ating bayan. Gikan sa tibuok opisina sa Vice Presidente, naghinaot mi sa inyong malipayong pagsaulog sa Pasko ug kasadya sa inyong bagong tuig. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Ang puta. Babasahin ko ibang comments dito, ha? Talagang, ito ba talaga makakatakbo? Diyos ko. Mahabagin Diyos. Ito. Yan ang klase ng Pangulo na dapat nakaupo si VP Sara. May puso, makatao at makadiyos. Matapang, may dignidad, galit sa korupsyon. Gaya ng kanyang amang PRRD. Siya ang mag-aangat sa ating bansa. Puta, ano yan? Ito naman isa. Ikaw ang problema, kurakot ka, bobo. Ito, makaano to naman to. Mag-resign ka na lang, kulong abutin mo. May isa. Sorry Duterte po kami. VP Sara and God bless us all. Go Inday Sara for President. Duterte ang kailangan ng bansang Pilipinas. Dublado. Paputan mo Mustafa isa. Big yes. Go laban lang VP Sara. Solid Duterte, ikaw ang gusto ko. Sara. Next President Inday Sara. Solid Duterte kami. Siyempre taga dito. Yes, Duterte lahat. Ingat po. Puta. Patay tayo rito. Puro Duterte ang comments dito. Ano ba to? Ay, nako. Ito naman. Hintayin nyo na sa 2023 presidential election. Tingnan natin yung mga kumakampi kay Bangag. Puta. Grabe, no, mga friend.
Ito si Kimo. Alam niyo po, ito po kasi ay galing sa wild imagination ko. Dahil nung minsan po ako'y nakaupo sa plenaryo, nanonood ako dun sa monitor. Pinakita ng Senado yung mga sangkot sa flood control na nag-surrender ng pera. Limpak-limpak na pera po, talagang milyon-milyon na tagi-1,000. Kasabay po niyan, noong pinakita din, yung video naman ni Congressman Saldico, na puro limpak-limpak din na pera, na puro tagi-1,000. Gago. Wala namang pinakitang pera. Maleta ang pinakita ng kay Saldi ko. Mukha ka naman na istorya Kimo ka eh. Ano kaya tinitira talaga nito? Wala na sa hulog ko, sabi. Pumasok sa isip ko, kung sunugin kaya na lang natin yung mga pera nito at ipagbawal ng Bangko Sentral na gamitin ang pera na yan. Ibig sabihin nun, pag pinagbawal natin to, mawawalan siya ng purchasing power, mawawalan siya ng kapangyarihan. Kapag nawalan niya ng kapangyarihan, ibig sabihin niyan, yung mga nagtago niyan, wala silang paggagamitan na. Tanong. Natatawa rin si Gago sa sinasabi niya, no? Natawa ako dito mga boss. Si Chucky, galit kay Atty. Claire Castro. Si Chucky, yung Chucky daw galit Ako po ay nasaktan sa sinabi ni Claire Castro na kamukha ko raw ang mistisang unggoy na si Sarah. Mamamatay tao nga ako kagaya ng mga gagong yun pero hindi po ako magnanakaw gaya nila. Nakakainsulto lang. Katunayan po, ako rin po ay nadidiri sa kanila at sa mga alagad nilang mga bobong DDS. Banas na banas din ako sa mga DDS, lalo na sa mga trolls na mukhang mababaho at mga bano sa spelling. Kaya pakiusap lang, wag niyo na pong idikit ang pangalan ko sa buwang na pamilya ng Davao. Nakakahiya po. Ako po ay nasaktan sa sinabi ni Claire Castro na kamukha ko raw ang mistisang unggoy na si Sarah. Mamamatay tao nga ako kagaya ng mga gagong yun pero hindi po ako magnanakaw gaya nila. Nakakainsulto lang. Katunayan po, ako rin po ay nadidiri sa kanila at sa... Ang gagaling nilang gumawa, ano? Reels ito. Oh, hindi ako marunong yan. Alam niyo naman eh, hindi mo talaga ako nag-ano rito. Di ba? May nakapasok ng mga siraulo doon sa vlog ko kagabi. O mga nag-comments, mga may tililing. Di ba? Binini-remove ko na lang ha. Kung bakit. O babasahin ko ba yung mga ano na yun? Sa totoo, di ba? Sabi nga sa inyo, hindi ako pumapatol sa tanga. Alam mo naman tanga, papatulan mo pa, di ba? Kung alam mo pagsasabi, di ba? Ay, nako mga boss. Yan ang iiwan kong katanungan, mga boss. Ano sa palagay nyo? Tama na makabalik dito yung mga Amerikano sa Subic, no? Mag-reopen na naman ng panibagong base militar doon. Kung ako tatanong nyo, sang-ayon ako doon. Kesa naman ganyan, binabatok-batukan lang tayo ng mga binabatok-batukan lang yung mga ng insiktong Pilipinas. Wala nang ginawa. Lahat na ng diplomasya ginawa natin eh. Tayo na talagang binababoy talaga. Kaya kinakaya-kaya tayo eh. Kailangan kumuha na tayo ng kampi. Gera na kung gera. Tangina, doon din lang ang punta. Diba? Total, baka damay din tayo. Sabi nga ng mga ibang magagaling. Kung sakasakali magkakagulo sa Taiwan, dadamay din ang Pilipinas. Diba? Tulungan nga di ba? Kesa naman halos lahat ng bansa nakikita ang ginagawa ng China sa Pilipinas talagang kumukulo ang dugo nila. Bakit ayaw lumaban ng Pilipinas? Wala naman talagang ilalaban. Pero handa silang tumulong. Pero not to the point na sila unang titira. Di ba? Siyempre, kung sino yung tinitira, una kang papalag, tutulong sila kung sakasakali. Di ba, mga friend? Di ba? Ganun lang yun. Kulab na nga tayo. Braveheart, shout out. Trixie Carox, Trixie Angeles, Kalat ni shout out. Good. Kalat ni ulit. Good afternoon, Kasani. Nax, early bird. Tayo ngayon Ganun pa man, batutayan mo na lang. Batutayan mo ng talong. Ang mga buunan ng mga bungas na mga yan.
Hala, talungin muna sila. God bless your family. God bless Kalatni. Kalatni, ano, ikaw, sang-ayon ka ba na ano, guri open, tsaka PBBM, bago ka bumaba sa pwesto, tapusin mo na muna yan, mga yan. Pag naririnig ko yung mga friends, sa totoo lang, yung Sara Duterte for president, naghahanap sila na itatapat kay Sara Duterte sa pagkapangulo, putang mukhang walang mangyayari, putang sa impeachment nato kung ganun. Pag nagkikwentuhan sila Ronald Llamas, sila Torne Enzo, naghahanap sila ng itatapat na na kandidato sa pagkapangulo sa 2028 kay Sayad, puta. Ano yun? Parang wala nang mangyayari impeachment, di ba? Ang tibay-tibay ng mga ebidensya na talagang dapat ma-impeach si Sayad, Pinag-uusapan niyo kung sino ilalaban pa dyan. Diyos ko. Paulit-ulit pag nakatakbo yan, nako. Todas, mother, pati daughter. Di ba? Whiskey, shout out. Wala na, Mr. PH is doom. Si BP Sara mananalo pa yan para pinuno. West Philippine Sea, masisiil na sa atin dahil yun lang, bubotante. Ganun nga. Basta nakatakbo talaga yan. Klase ng daming puta yan. Iskandalo niya, kabaho-baho na. Halos inimpeach na nga yan sa Kongreso. Sinalo lang na Senado sa kanang Supreme Court, di ba? Kalat na ulit, Pinagsasabi, anak naman ng putya itong si paring Hari. Ano bang taas noong mga Pilipino? Sa buong mundo, ang pinagsasabi nitong baklitang ito. Yun nga, taas noo raw tayo sa buong mundo dahil kay Duterte, kung yung gago. Dito sa amin, ang tingin ng mga tao dito sa mga Pilipino ay parang mga asong supot. Nakakahiya at nakakasuka na tayo sa buong mundo. Hoy, Harry Roque. Hoy, ako kasi itong gago itong Harry Roque talaga na ito. Friend Shelvin sa PETA, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend. Mga friend Shelvin. Lampasot, sobrang duwag. Takot na takot ang ating simuning. Patay tayo. Saan ba susuot lahat ng kalaban? Di mapatiklop, belat. Ang tawa kayang inaabot. Puro magnanakaw, di mapanagot. Ni walang makulong kahit isang surot. Sinong matutuwa at di mayayamot? Si Kesong Napanes, si Rebellion Bodot, si Kakosan Jinggoy, pati si Joel Islord. Sobrang aangas at puro buraot. Paisi-isi lang, mahimbing ang tulog. Kanya-kanya daw sila. Kanya-kanya daw nila. Kayang-kaya daw nila. Sila'y makalusot. Nothing to worry daw. Kay kuting lampasot. Mga anomalya ay puro kurakot. Kanya-kanyang pulas sa malayong bundok. Yung ibang nagbibiyahe, yung iba'y nagbiyahe, baon ng hinakot sa malayong bayan, bit-bit, ang kurakot. Ang mga pusakal ay puro kilabot, malabong pag-asa. Sila'y mapanagot. Totoo yan, Teodelica. Si Shoking Botanding ay nangangatog. Expire na ang oras. Di na makatulog. Ang kapal na muka, palaging may kutob. Kahit anong oras, baka siya ay madampot. Totoo yan, Teodelica. Pero, Adelia Koriyama, shout out. Happy New Year. Sumagot si Kalat niyo. Happy New Year din sa'yo. Wishing you a healthy and prosperous one. Mabuhay ka. Kilala mo ba yung Kalat ni? Michelle Edwin, my friend, shout out ha. Pastor Jun Lagon, shout out. Sabi ni Librado Ludovico. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe and healthy. Let us pray for Atty. Claire Castro kasi nga marami siyang natatamaan, lalong-lalo na ang reyna ng mga didishit Lord. Ingatan po ang mga angeles
Lord, ingatan po ng mga angeles si Atty. Claire Castro. In Jesus' name. Ingatan po ng mga angels si Atty. Claire Castro in Jesus' name. Kala ko si Angeles eh. Chupista Bunao, shout out. Good evening, good afternoon po kuya at sa mga ka-warriors. Di na ako magtataka kung bakit maraming TBG dahil sa mga pinagsasabi mo, Roque. Pinapaniwala mo ang mga kagaya mong ewan. Totoo yan. Es Makisay, shout out ha. Have a blessed Happy New Year po, Sir Rox. Stay healthy always and more blessings to come. Ikaw rin, Es Makisay. Chupista Bunao ulit oh. Di kaya itong kapatid ni JL ng Cavite nag-aambisyon ding maging ombudsman. Kung sakaling mawala na si JL ombudsman, di ko po namin idinadalangin na mawala na siya. Lahat naman doon punta po natin. Una-una lang, teorya ko lang po yun. Sabi niya. Marilo Pabian, shout out ha. Good evening po tayo sa mga ka-warriors. Tila masyado nang lumagpas sa limit itong mga DDS. Super baba na ng kanilang moral. Meron pa bang ibababa ang moral ng mga hayop na yan? Bali wala nang sabihin yung pagbabanta. Dalangin nga po natin na ingatan siya palagi ng Panginoon sa bawat sandali. Kasi kabutihan lamang ng bayan ng hangad ni Yusek Claire. Totoo naman. Di ko alam bakit binabati ko sila Atty. Enzo yan, si Atty. Claire. Oo. Dahil sobra raw, talaga daw. Anong gagawin ni Atty. Claire? Diyan sa mga Duterte na yan, purihin. Hindi pa pwede yun, Atty. Enzo. Grabe naman si Roque. Super blind na talaga siya sa mga sinasabi. Nakakasuka, pakinggan, nakakatakot. Isipin ng mga ganyan tao, sakaling mamayagpag in case makalusot. Yun nga. Huwag naman ipahitulot ni Lord, kawawa ang abutin natin kasi puno na ng galit at kasamaan ang puso nila. God bless us all. God bless our country. Sabi ni Marilo Castro. Shirley J. Sir, shout out. A blessed Happy New Year to all. Sana 2026, ito na ang karma ng mga magnanakaw. Sana nga. Glenda Deo, shout out. Naku po, kung anong ginawa mo sa kapwa mo, babalik sa iyo yan. 777 times. Sana matakot sila sa karma po. Totoo yan. Glenn, ha? Nelson Nukop, shout out. Calling out DILG and Napolcom. Ano na nangyari sa kaso ni Cornel Marcos? What about the testimony of Cornel Espinido? Dami ring ibinulgar nun ha. General Natates, magpakitang gilas ka naman. Nasaan si Bantag? Oh. Yun nga si di ba? Si Espinido, daming sinabi noon. Oo, wala. Tama ka, Nelson. Nakatutok din si Nelson sa mga nangyayari. Oh. Nelson ulit, Mga pinakulong ni Pinoy, pinakawalan ni Digong, pinalaya ni Pinoy, gustong ibalik ni Digong sa kulungan. Naalala nyo si Sentry? Comedy ba tawag dito? Talaga lang. Gago talaga yung si Digong na yun. Totoo. Nelson Duco po. Muntik na akong nabudol 2.0 kay Magalong. Believe na sa kanya talaga ako noon dahil sa good governance daw. Nabudol din niya si BP Lenny nung pangakuan niya na suporta last 2016 election. Totoo. To si Magalong, ang mukha kala mo talaga, poker face din, oo. O rin nabudol Pero nung pagpupurihin niya si Digong, ay putang ina nakakot. Wala to. Nelson Nuco po ito. Sabi nga ni Atty. Roque, Team Kadiliman laban sa Team Kasamaan. Sino? Alin ba ang mabuti sa dalawa? Alam mo, Nelson, at totoo lang, kung kayang mag-rally ng taong bayan, buo. At patalsikin na yan. Kaya wala Pero yun pag i-impeach si Sara, i-impeach din daw si papailan din ng impeachment si PBBM. At maganda to Jose Tusi, Atty. Trixie Angeles po tayo, sabi niya. Mary Lebron, shout out. Good evening sa Rox, no escaping ads, sabi niya.
David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Nakakaawa nga po si Jose Claire Castro. Puro batikos at pagbabanta sa kanyang buhay ang nakukuha niya sa pag-angat ng estado ng pamahalaan ni BBM. Hanip din po siya Rishoke. Ano po, sagad sa buto pag-idol sa hari ng impyerno. Mas masahol pa kay Kimo ang pagsamba sa puo nila. Totoo yan. Oo, mga abnormal na nga eh. John Dimango, my friend, shout out. Don't get me wrong, friend, sabi niya. I'm not Duterte's supporter. I equally despise them along with Marcoses. All trapos and political dynasties. I won't hide my true colors. I'm a fan of progressive-minded people. And I don't represent any political colors. I was a staunch critic of the Marcoses since late 60s. Eh, pares tayo, friend. Naku. Basta ako, Leni Robredo ako. Pero alam mo mga boss, friend dyan ha. Meron na survey na lumabas. Leni for President o Sara for President. Alam mo, ang laki ng layo. Tambak si Bibi Leni. Kasasabi ko lang. Pag may nagpa-survey ka, di ba sabi ko nung isang pag nagpa-survey dito sa social media na to, kung sino ang gusto nilang presidente, si Sara o si Bibi Leni. Si Sara pinili ng mga nag-ano, puta na to eh. Nakakabaliw talaga din minsan itong mga ano na to, no? Mga siraulo. Kaya nga ako na, di ba? Pag yan nakatakbo, tatapos na ang Pilipinas. Dapat si Bibi may gumawa na ano. Ay, nako. Kung kaya mo deklara martial law mo na. Tanga na. You have the power, sabi, di ba? Elizabeth Scario, good evening, Sir Rox. Ibang klase naman talaga ang mga Duterte na yan. Kaya sila ganyang katapang at kagarapal. Alam lahat kung gaano katindi ang death squad ng mga ito. At dito takot ang lahat kasi nga hanggang ngayon aktibo pa yung mga yan. At anytime pwede silang pumatay ng kahit sino sa pamahalaan. At yan takot ang administrasyon ni BBM, di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa, Elizabeth, o, di ba? Alay. Kaya pala sabi ko, di ba? Na andun lahat eh, mga illegal eh. Oh, His Excellency, bakit ginawa ni Digong, nag-declare siya ng martial sa Maguindanao? O, declare mo rin martial sa Davao. Kunin mo yung mga armas lahat doon, mga yan, mga Duterte na yan, halughugin mo lahat ang yan, puna. Andyan eh. Hanggang ngayon, maraming nahuhuling droga dyan eh. Oo. Nakikita ko sa social media, maraming nahuhuling droga dyan, oo. Tsaka yung Alpao, ng MBI director ng Alpao, sabi ni Arlene Stone, bata ni Digong yan. Perdian San Juan, shout out, good morning po, Karox. God bless us all. Sabi ni Perdian San Juan. Elizabeth Scario ulit. Dapat lang talaga mag-isip si BBM kung paano mawawala ang mga Duterte dito sa ating bansa. At totoong threat yan sa ating bansa. Ingat-ingat dapat ang mga kumukontra sa kanila, lalo na ito si BBM. Yun nga eh. Tsaka yan, hindi yan papayag, sabi nga nila Sentry, hindi yan papayag ng basta lang, tataob niya ng lamesa. Sabi nga nila Sentry, saka nitong si Ronald Llamas. Ibang klase, daming kwarta. Kikita ko yung pagbisita ng mga doon sa dahig eh. Pati Apo, lahat. Oo. Elizabeth ulit to. Ito naman si Roque bakla. Kaya naman sobrang idol nito si Digong. Kasi nga, dito siya yumaman at humawak ng limpak-limpak na naibulsa ang pera at galing ata sa Pogo at naging demonyo na din pareho ng kanyang poon na si Digong. Grabe ang utak nito, kulang na lang halikan niya sa puwet. Baka nga nahalikan na yun ang puwet niya. Kuwag, shout out. Sino pa ba't lagi nagbabanta, o diba? Rodelia Alpiloro, hello po Sir Rox. Grabe po talaga Sara Kim na yan. Pero pag siya wala lang talagang may topax na talaga yan, Sir Rox.
Kasalanan ng mga taong naniniwala sa mga lahi ng mga Dutertaning. Dapat masipa talaga ang mga lahi na ito ni Digong kasama ng Alipores, pati mga DD shit. Salamat po Sir Rox. Ingat and God bless us all po. O, nakibongbong ang bola eh. Ewan ko mga dyan. Armando Cabrera, shout out. Attorney Trixie Carok, sabi niya. Oh. Maria Corazon Ortega, shout out. Correct. Napanood ko kay Boss Mike Cervera, si Trixie Angeles ang nagmura kay Atty. Claire. Tama naman, ipablatter mo nagbanta siyo. God bless po PBBM and his government watching from Canada. Oh, taga Canada pala to. Welcome to the club. Lydia White, shout out. Si Roque naging milyonaryo sa panahon ni Duterte kasi protektado siya ni Duterte sa pagkurakot nila ni Duterte sa Pogo at iba pa, o, di ba? Maraming naging bilyonaryo. Tong si Libiste, putang na, bilyon pa rin pira. Putang na talaga. Oh. Maraming yumaman kay Digong. Lalo na yung mga retarded general na ngayon, no, di ba? Na nagtatry na mag-kudeta at iupo si Sayad, di ba? Rebecca Paule, shout out. Parehas po tayo, Sir Rox. Ha? Parehas po tayo, sir. Ako po, nakakatulungan ko na rin ang pakikinig ng balita dyan sa Pinas. Kung sino ang may magagandang reaksyon ng mga vloggers ni PBBM. Lahat kayo pinapanood ko. Ngayon po kayo ang natsyempohan ko kay new subscriber nyo rin po ako. Salamat, Rebecca Paule. Rebecca Paule ulit. Mayayabang lang mga DDS supporter, sir, pero walang mga alam sa batas. Attorney na nga nagiging bobo rin. Basta dumikit sa mga Duterte nagiging bobo. Totoo yan, Rebecca. Di baling bobo. Mayaman naman. Di ba? Si Harry Roque katalino niyan. Tangina ngayon, tignan mo itsura. Rebecca ulit. Ayan pa ang isang attorney na naging bobo, si Roque, di ba? Marami naging bobo. Oo, Rebecca ulit. Hindi lang lupa sa Bataan, pati na rin sa Pogo. Kaya kawawa Pilipinas pag ibinoto pa nila si Sara sa 2088. Sana magdasal at maging mapagmasid kayong mga nasa Pilipinas sa pagpili niyo ng susunod na eleksyon. Ang problema nga, Rebecca, maski pumili ka ng tama, kung yung makina naman mali ang pipiliin, tapos tayo. Joselito Wancho Tumala, shout out. Walang ibang magbabanta kay Atty. Claire kundi yung mga tangahanga ni Chucky Dolls o di kaya si Chuka Doll mismo. Sa totoo lang mga boss, halos si Atty. Claire na bumabangga kay Bongbong eh. Oh. Tanggalin mo si Atty. Claire Castro. Wala nang kwenta itong administrasyon ni PBBM. Wala nang babangga eh. Wala na. Di ba? Siya na lang, araw-araw, ang mukha ni Atty. Claire ang bumabangga sa mga fake news na pinakakalat nila sila Sayad na sila'y anti-corruption sila. Putangin na, sila yung numero unong corruption. Tangin na. Wala, di ba? Atty. Claire lang talaga. Kaya lang yung nga buhay niya nakataya. Oo. Edelberto Sabandeja. Ang lawyer na yan ay si Zoraida, hula lang. Di ba? Tama, hula mo. Rosita Pairat, parang si Amid. Paglinawan, napanood ko kay Top 1. Hindi ako nanonood dyan. 3J Siopo. Si Rox, ang tapang ng magbanta kay Atty. Claire sa FB. Pag DDS talaga, di nag-iisip ng tama. Yaong sariling opinion ni Atty. Claire about Chucky Cheesy, opinion niya yun. Si Vice Ganda nga, kabayo daw kamukha eh. Di dapat pala, i-demandat niya lahat ang mga nagsabing mukha siyang kabayo. Yung iba naman, ilipante daw. Kasi sa sobrang taba.
may kamukha daw si Palaka. May kamukha daw ni Palaka. May kamukha daw ng Butiki. At kung ano-ano pa. Kaya nga, parang tanga, di ba? Raimundo Biloria, shout out. Due process of law ang laging dahilan. Kaya naantala ang paghatol sa mga pasaway sa lipunan. Shout out from the state of Washington, USA. Welcome to the club. Kizay Pierre, shout out. Pamilya Paruhinog, pinapatay rin ni Digong Duterte para walang kaagad sa drugs. Magaling si Digong magpaikot ng tao at magbaligtad. Sabi ni Digong, mas matindi raw si Sara Duterte sa kanya. Pag si Sara Duterte raw ang magsalita, sinabi raw ni Sara, bakit buhay pa yan? Bulag, bingi ang mga DDS netizen. Kahit may ebidensya, ganun sila kabobo. Totoo yan. Hey. 5, Vicente 7. Shout out. Attorney Trixie Angeles ang nag-post ng ganyang banta kay Attorney Claire. Oh. Ako tagal na akong parang alumpit kay Attorney Claire kasi nga ganun. Wala pa siya sa Malacanang, ganyan nakalupit bumili si Attorney Claire. Ang dami, pati yung mga itong mga tulpo, tinira rin ni Attorney Claire yan. Medyo nilulubayan nga ngayon, di ba? Doon nga sila naging magkakampi nito si sino to? Si Kabayo. Si Libayan, Ngayon, inaaway siya ni Libayan. Bakit? Nabubuko ni Attorney Claire si Magalong. Sino ba si Magalong? Biyanan ni Libayan, di ba? Kaya pala itong Libayan nito. Hindi niya binibira yung mga Duterte. Laki pala ng utang na loob ng biyanan niya sa Duterte. Kinawa niya pa. Bilib din ako dyan kay Libayan dati. Ngayon, ayoko na. Kasi nga, tinitira niya tulpo. Oo. Ang daming takot sa tulpo, di ba? Kay Attorney Libayan, ipatulpo mo ko. Parang awa mo na. Gustong-gusto niya matulpo siya. Matapang si Libayan. Pero kung minsan, hindi ako tang-ayon sa kanya sa pagtira niya kay Attorney Claire, sa totoo lang. So wala namang ginagawa masama si Attorney Claire Castro, di ba? Sama bang magsabi ng katotohanan na korap yung mga korap, di ba? Hirap sa inyo pag nabubuo kayo 5 Vicente. Sanay na sanay pumatay ang mga Duterte. At kung mapatay man si Claire Castro, malamang si Sara ang may kagawan dahil Chucky issue. Sa Chucky issue, di ba? Sana hindi. 5 Vicente 7. Ricardo, shout out. Di ba nga si Robin, pinardo ni Digong nyo, puro buraot, kaya si Robot na himod puwet kay Duterte. Dami mo ito, Melinda Silvestre, shout out. Correct, si Trixie Boba, nadikit sa Dutae, nagpakaboba na. Pera lang talaga, sabi niya. Melinda ulit, Go, kasuhan mo yan si Zoraida ng matauhan yan, sabi niya. 3J show po. Xerox, narinig mo ba Xerox, narinig mo na siguro ang nangyari sa presidente ng Venezuela, narinig ko na, hinuli ng US Army pati yung First Lady nila. Bakit hinuli? Makulit Sinabi na ni Trump na wag gawing tapunan ng mga terorista at mga drug lords sa USA. Makulit. Well, hindi naman yan ang gusto kong iparating sa ating mga politician dyan sa Pinas. Kung ang Amerika nagagawa ito, di malayong mangyari yan kapag nagpumilit si Sara na gusto niyang maging presidente by hook or by crook. Diba? Hinahayaan ng Amerika ang Pinas na gawin niya kung anong gusto niyang gawin basta hindi na ko-compromise ang interes ng US. Kaya kahit nasa likod ni Sara ang China, meron namang tayong USA. Diba? Ayun nga, babalik na raw ang base militar sa Olongapo. Okay na okay yun. Para sa akin okay na okay yun.
Okay, mission accomplished mga boss. Shout out Dolor Garcia, Penay Bingson, Eman Escalona, shout out. Oo, mission accomplished. Oo. Kaisang salamat po sa mga nanood at saka sa mga dumagdag na subscriber, no. Oo. Dumami tayo na magdadasal na sana walang mangyari kay Atty. Claire Castro. Oo. Grabe ho yan. Alam niyo kung minsan yung mga Duterte talagang tama sinasabi ni Senador Trillanes grabe yan. Daming namatay Totoo naman sinasabi ni Senador Trillanes, duwag yung mga yan. Kaso nga, puta. Sa dami ng pera niyan, hindi na sila kailangan humarap pa di ba? Sino pa yung nagsabing duwag yan? Yung Muslim, yung naghahamon sa kanya ng barilan, kalimutan ko yung pangalan nun idol ko rin yun mahina na ang memorya ko Magandang hapon po mga boss. Yan ang tanong. Ano sa palagay nyo? Tama lang na bumalik na rito ang mga Amerikano, diba? At dito, marami na namang magiging GI baby. Maraming natulungan yung Subic Bay na yan, yung mga Amerikano dito, puta. Maraming buhay. Nandun nga ako, nag-a-apply ako ng US Navy nun, puta. Saya-saya ng Olonga po. Sayang lang. No? Na pinalayas Kaya na raw natin tumayo sariling pa. Yung pala, sinisipa-sipa lang ng incheck puta. Tangin ng mga incheck yan, nung araw. Tangin ng mga incheck yan. Magbubuti mga putangin ng mga yan. Magbubuti, magtataho, magpuputo. Puta ngayon, baliktad plaka di ba? Good night. God bless.